Welcome sa Network Enthusiast PH at ngayon isi-set up natin as router mode ang ating bagong D-Link DIR612 gamit ang ating smartphone. Maganda ang router na ito dahil napakarami nitong operation modes na maaari nating pagpilian. Bago tayo magsimula, tingnan natin yung ilalim ng ating D-Link router para sa default SSID or yung Wi-Fi name nito. At yung password naman yung WPS PIN dahil gagamitin natin yan para ma-access yung web UI. Sunod naman ay buksan natin yung ating D-Link router at ikabit ang Ethernet cable sa one port nito. At yung kabilang side naman ay ikabit natin sa isa sa mga LAN ports ng ating main router or yung ating modem. Ngayon naman ay buksan natin yung ating Wi-Fi connection and then hanapin natin yung ating default Wi-Fi name. Okay, so itap lang natin yung ating default Wi-Fi name and then itype natin yung WPS PIN which is also yung ating password. Okay? So itype na natin yung ating password. And then once na itype na natin yung ating password, press natin yung connect. So once connected na tayo sa ating DIR612 na D-Link router, back lang tayo. And then buksan natin yung ating web browser. At dito sa ating web browser, itype natin sa address bar yung 192.168.0.1. Okay, so ulitin ko, 192.168.0.1 and then enter lang tayo dyan para makapunta tayo sa web UI. Okay? And then wait natin mag-load. And as first time tayong magsa-setup nitong ating D-Link DIR612 router, pindutin lang natin yung start. And then yes lang natin sa English. And then dito naman, press lang natin yung continue. And then dito, mamimili tayo ng operation mode. Okay? So since router mode yung gagawin natin, piliin natin sa drop down yung wired connection. Okay? And then dito naman, sa work mode, iwan lang natin siya naka-router mode. Pero kung gusto nyo ang gawing access point mode, kayo yung bahala. Okay? So, since router mode naman yung gagawin natin, iwan lang natin sa router mode. And then press next. Okay? So, dito naman sa internet connection type, pwede nyo pindutin yung scan. Okay? Kung hindi kayo sigurado. Pero pwede nyo rin piliin yung dynamic IPv4. Okay? So, pindutin lang natin yung scan. Okay? Para mapili natin yung ating internet connection type. And then wait lang natin yan matapos, okay? Okay, so sabi dito, dynamic IPv4 yung ating internet connection type. Okay lang natin yan. And then press next. Okay. So dito naman, babaguhin natin yung ating network name or yung ating SSID or yung Wi-Fi name, okay? So pwede natin ditong baguhin. So ang gagawin lang natin dito is gawin natin yung ating or palitan natin yung ating Wi-Fi name. Okay? And then, of course, yung password, dito natin papalitan. Okay? So, password ng ating Wi-Fi connection. Okay? Okay? So, nakalagay din dyan sa ibaba ng password field yung criteria na magiging ating password. Okay? And then, once na i-type nyo na yung ating network name at yung password, pindutin lang natin yung next. Okay? So, since hindi naman tayo mag-IPTV, next lang natin. Next lang natin 'to, wag na kayong mag-check, okay? So dito naman yung ating magiging password ng ating web UI, okay? And then nakalagay din diyan yung criteria, password should be between 1 to 31 ASCII characters, okay? So ilagay lang natin yung ating password na gusto nating ilagay. And then i-type lang ulit natin dito sa confirm password, okay? And then once na i-type na natin yung ating password, tap lang natin yung next. Okay, so
Makikita nyo dito yung summary ng changes na ginawa natin. So, i-type lang, pindutin lang natin yung apply pag okay na yung ating changes na ginawa natin. Okay, so press lang natin yung apply. And then wait natin matapos yung process. Okay, so usually dito sa phase na to, nagre-reboot or nag-restart na yung ating router. Okay, so wait lang natin mag-apply yung settings. So makikita nyo dito, ang sabi ay configuration applied. If you connected to the device via cable, please make sure that the cable is connected properly. Pero hindi natin kailangan pansinin to dahil smartphone or cellphone natin yung gamit natin. So ang gagawin natin, pupunta lang tayo sa ating Wi-Fi connection kasi na-disconnect tayo dun sa previous default Wi-Fi name ng ating D-Link router. And then hanapin natin yung bagong Wi-Fi name na ginawa natin kanina. Okay? So, sa ating example, yung ating ginawa ay yung network end. Okay? And then dito, i-type natin yung password na ginawa natin kanina. Okay? And then press connect. And once connected na kayo, so ang gagawin lang natin dito, babalik lang tayo sa ating web browser. And then pinutin natin yung next. And then wait natin matapos yung pag-check ng ating internet connection. Okay? So wait lang natin yan matapos. And then ngayon, wait lang natin matapos yung or ma-complete yung process. And then makikita nyo na yung message na connection to the internet is configured and ready to use. Okay? So dito pwede nyo nang mag-start, mag-browse ng internet. Okay? So ganun lang siya kadali. So ayun yung ating pag-setup ng router mode sa ating D-Link DIR612. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood!